Ang ating kwento ay pinamagatang Alkansya. Kring! Lunes at unang araw ng pagpasok sa paaralan. Narinig na ng mga bata ang bell ng paaralan. Ang lahat ng mga mag-aaral ay kailangan ng pumasok sa kani-kanilang silid-aralan upang magkaroon ng classroom-based flag raising ceremony. Felisa, halina't bilisan natin at baka mahuli pa tayo sa ating klase. At nagmamadaling ang pumasok sa kanilang silid-aralan ang dalawa. Mga bata, tayong lahat ay tumayo para sa ating panalangin. At kasunod nito, ang pag-awit ng lupang hinirang at panunumpa sa watawat. Magandang araw sa inyo mga bata. Ako ang inyong gurong tagapayo sa Baitang 4. Ako si Ginang Carolina Fuentes. Kumusta kayo? Magandang araw din po, Ginang Fuentes. Mabuti po kami. Ang ganda ng ating guro. Oo nga, at mukha pa siyang mabait. Araw-araw ay napapahanga ni Ginang Fuentes ang kanyang mga mag-aaral dahil sa husay nito sa pagtuturo. Kaya naman, laging aktibo ang mga mag-aaral ni Ginang Fuentes sa kanilang talakayan. Araw-araw ay nasasabik na pumasok sa paaralan ang kanyang mag-aaral. Bukod sa husay at tiyaga niya sa pagtuturo, ay marami din siyang talento gaya ng pag-awit at pagsayaw. Mga bata, laging tatandaan, paghiwalayin ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Opo, paalam po, Ginang Fuentes. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Habang papauwi sina Carlo at Felisa, Carlo, alam mo ba? Malapit lang sa aming bahay ang bahay ni Ginang Fuentes. Talaga? Oo, kung minsan nga nakikita ko siyang nagdidilig ng kanyang mga tanim na halaman. Ang gaganda at makukulay ang mga bulaklak sa kanilang hardin. Isang umaga sa paaralan. Mga anak, mayroon akong i-aanunsyo sa inyo. Sa darating na Biyernes ay magkakaroon tayo ng programa ng Buwan ng Nutrisyon. Yay! Araw ng Biyernes, ang bawat baitang ay inatasan na magluto ng iba't ibang putahe ng gulay. Ang Baitang 4 ay napagkasunduang magluto ng pinakbet. Ang lahat ay nagtulong-tulong sa pagbabalat at paghuhugas ng gulay na gagamitin sa kanilang pagluluto. Sinisigurado nila na ang mga kalat na kanilang ginamit ay nakaayos at magkahiwalay ang mga basurang nabubulok sa hindi nabubulok. Ginabayan din sila ng kanilang guro sa kanilang pagluluto. Tunay nga namang nangibabaw ang sarap ng inihandang pakbet ng Baitang 4. Kaya naman, sila ang nabigyan ng parangal ng kanilang punong guro na may pinakamasarap na putahe ng gulay. Mga anak, ako ay natutuwa dahil sa pagpapakita nyo ng pagkakaisa noong nakaraang programa ng Buwan ng Nutrisyon. Mayroon nga pala akong inihandang munting regalo para sa inyo. Tuwang-tuwa ang mga bata sa kanilang natanggap na regalong alkansya mula kay Ginang Fuentes. Maraming salamat po, Ginang Fuentes! Sa tahanan ni Felisa. Nay, mayroon po akong alkansya. Binigyan po kami ni Ginang Fuentes. Aba, mabuti yan anak. At makakapag-ipon ka ng pera na pambili mo ng iyong ninanais na bisikleta. Sa paaralan, oras ng recess. Felisa, alam mo ba? Nagtitira ako ng barya
mula sa aking baon upang maihulog ko sa alkansyang binigay ni Ginang Fuentes. Ako rin. Kung minsan nga, binebenta ko ang mga bote at bakal na nakatambak lang sa aming likuran. At ang ibang bagay naman, tulad ng mga plastik na bote, ay nire-recycle namin ni ate. Naku, ang galing naman! Habang tumatagal ay lalong pabigat ng pabigat ang alkansya ni Felisa. Dahil nagtitira din siya ng barya mula sa kanyang baon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nay! Mapupuno na po ang aking alkansya! Mabuti naman anak at natuto kang mag-impok. Nang makatapos magluto ang ina sa kusina, ay agad niyang napansin ang anak na si Felisa. O anak, bakit naman ganyan ang titig mo sa iyong alkansya? Siguro, iniisip mo na ang nais mong bilhin kapag binuksan mo ang iyong alkansya. Opo, Nay. Alam niyo po ba, napakahusay po ng aming guro at napakatyaga pa. Sa tuwing nadadaan po ako sa tapat ng kanilang bahay, ay nakikita ko po siya na tinuturuan pa niya ang kanyang mga anak ng takdang aralin pagkatapos ng aming klase. Hindi po kaya siya agad-agad napapagod? Ang galing po niya, Nay! Napapagod din siya, anak. Tulad ko din. May mga obligasyon talaga kaming mga ina sa tahanan na kailangan naming gampanan. Kilala talaga dito sa ating lugar ang pamilya ni Ginang Fuentes. Bukod pa dyan, ay mabubuting tao pa ang kanilang pamilya. Nay, alam niyo po, sa tuwing tinititigan ko ang aking alkansya, ay lagi kong naaalala si Ginang Fuentes. Bakit naman anak? Kasi po, tulad ng alkansya ay nilalagyan at pinupuno po ito ng barya. Samantalang si Ginang Fuentes naman ay pinupuno niya kami ng kaalaman sa bawat itinuturo niyang asignatura sa amin. Masaya po ako, Nay, at siya ang aming guro. Alkansya. Kwento at boses ni Teacher Laarni. Naunawaan niyo ba ang ating kwento? Sagutin ang mga katanungan. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Sa anong bagay inihalin tulad si Ginang Fuentes? Anong putahe ang iniluto ng baitang apat? Paano nila nilinis ang mga kalat na kanilang ginamit sa pagluluto? Ano ang aral na natutunan mo sa ating kwento?